Ayon sa isang alamat, nagmula ang kulay kayumanggi nating balat nang maisip ni Bathala na lumikha ng tao sa mundo. Kumuha siya ng lupa, hinubog na parang tao at nilagay sa horno para lutuin. Pero nalimutan niya itong hanguin, kaya't maitim at sunog ang unang kinalabasan nito, na naging ninuno ng mga lahing maiitim. Hindi nasiyahan si Bathala kaya sinubukan niya ulit magluto. Pero sa takot na masunog muli ang nilikha niyang tao, hinango niya agad ito sa horno. Pero ang kinalabasan, hilaw, ang simula ng lahing puti. Sa ikatlong pagkakataong sumubok si Bathala, binantayan ni Bathala ang kanyang pagluluto, kaya naging tamang-tama ang paghango sa pugon. Sakto ang pagkakaluto at kaligatan ng kulay. Ito raw ang pinagmulan ng lahing kayumanggi na kinabibilangan ng mga Pilipino. Pero dahil sa kulay nating ito, minsan na tayong nabansagang brown monkey ng mga dayuhan. At kung minamali tayo ng dahil sa ating balat, ngayon, kayumanggi na ang in na kulay. Ang latest sa mundo ng fashion, brown is beautiful. Mas open na sila ngayon, definitely. Today, ang perception kasi ng Filipinas is really, they're really comfortable with who they are. So, kumbaga parang kung maputi ka or morena ka, maganda pa rin ang tingin nila sa sarili nila. Ang concern nila now, actually, is beyond na yung kulay eh. Tulad na lang sa fashion magazine na preview, kumpara dati, dumarami raw ang mga modelong kayumanggi na nilalagay sa cover nito. Kami kasi yung parang nag-take din ng risk of educating the readers na hindi porque mestiza, yun lang ang notion mo na maganda. Kumbaga, morena is also maganda. Kumbaga, anyone can be maganda. Taong 2005 daw nang magsimulang mauso ang brown invasion. Pati nga ang mga mestiza nilang cover girls tulad nila Lucy Torres, Gretchen Barreto, Rufa Gutierrez, Claudine Barreto at Judy Ann Santos, ginagawa nilang morena sa mga pictorials nila. We want to educate also yung readers namin sa preview na kahit hindi ka morena, you can try being a morena. Kumbaga mag-experiment ka. It's all about choice naman eh. Dahil nauuso, maraming mga mapuputing babae ang nakikisakay at gustong maging kayumanggi. I'm Abigail Leslie. Tulad na lang ng model at binibining Pilipinas 2007 second runner-up na si Abby Cruz. Yung features ko, mas lumalabas. Tsaka mas pumapayat ako. Kaya gusto ko magpatan. Tsaka iba eh. Parang iba yung look ng tan eh. May something eh. Dahil instant na lang ang pagpapatan ngayon. Ito ang ginagawa ni Abby para mabawasan ang kaputian. QuickTan, isa sa mga services na ino-offer ng Velo na kung saan ideal to sa mga tao na gusto ng tanning without going out in the sun. So, by this method, gumagamit tayo ng airbrush tanning method, wherein yung delivery ng tanning solution is very precise at saka smooth and flawless yung appearance sa skin ng papagawa nito. Isang oras ang kailangan para sa buong proseso. Lahat ng kasingit-singitan, daraan sa tanning spray. Sa halagang 1,500 pesos, sulit na sulit daw dahil hanggang 10 araw ang tinatagal ng QuickTan. Ilang sandali lang. Brown skin ka na. Makikita natin kung Pero hindi lang kagandahan ang dulot ng pagiging kayumanggi. kung makikita mo, may mga dendritic. Sa larangan ng siyensya, marami raw magandang naidudulot ang kulay ng ating balat. Ang mga melanocyte cells na siyang nagproproduce ng melanin ang nagbibigay kulay sa ating balat. Dahil mas maitim ang kulay ng balat natin,
mas matibay raw itong proteksyon sa skin cancer. When it comes to protection, healthier living, then I could say that the Kayumanggi and the blacks have an edge over the whiter Caucasians. Most of us will have a delayed aging process, no? Kasi maraming sumasalo ng UV eh. So pag maraming sumasalo ng UV, hindi ka masyado nagpo-produce ng free radicals. Eh, ang free radicals, di ba, nagpapatanda sa atin. Sa kabila nito, marami pa ring mga Pinoy ang naiengganyong magpaputi ngayon. Lumaki raw kasi tayo naniniwala sa konsepto na mas maganda ang pagkakaroon ng maputing kutis. Ayon kay Professor Michael Chua, isang anthropologist, sanhi raw ito ng mahigit 100 taong pananakop sa atin ng mga banyaga. Pagdating ng mga Espanyol, na ang tingin nila sa kanilang sarili ay master at ang tingin sa kanilang kinokolonize ay slave. Ganyan ang kolonyalismo eh. Yung slave, hindi ba ina-associate yon ng marami sa kanluranin sa mas maiitim ang balat? Naging biktima na rin daw ang supermodel na si Tweety De Leon sa ganitong paniniwala. Sa 14 na taon niyang pagmamodelo, naranasan na raw niyang matanggihan ng mga kliyente dahil sa kulay ng kanyang balat. There was a time in the course of my modeling career, tanggap ko na merong mga clients na ang pipiliin lang nila kung hindi Caucasian, mestiza, or maputi. Yun. So, yun yung sinasabi kong hindi ko market yan. Hindi ako mapipili dyan. Gayunpaman, hindi raw sumagi sa kanyang isipan ni minsan na magpaputi. No. Talagang never. Never. Kasi, as far as I'm concerned, I'm happy with how I look. I like how I look. It did wonders for me. Na-attain ko naman kung ano yung kaya kong ma-attain on my own without having to do anything special to myself. Naniniwala rin si Tweety na hindi raw sa kulay ng ating balat nasusukat ang tagumpay. Sa tingin niyo, ano ba yung staying power niyo sa industriya? Marami kayong endorsements, marami kayong commercials. Word of honor, your credibility, honesty, integrity. For as long as you have that within you, everyone around you will trust you and opportunities will come. Wala sa itsura o kulay ang susi sa tagumpay. Nasa pagtsatsaga at diskarte mo ito sa buhay. Gaya na lang nilang mga buhay na patunay sa kagalingan ng Pinoy sa anumang larangan, sa angmang sulok ng daigdig.